Nagsisimula ang kwento habang isang grupo ng mga bata ang nangangarap na maging treasure hunters, na may layuning makamit ang yaman at kasikatan. Sumasang-ayon ang lahat, kasama na ang batang nakakarten, at nangangako silang magiging pinakamahusay na mga bayani sa mundo. Ang mga treasure hunters ay naglalakbay sa mundo upang tuklasin ang mga guho na tinatawag na treasure vaults upang makuha ang mga relikyang nakatago sa loob. Isinusugal nila ang kanilang mga buhay sa pakikipaglaban sa mga halimaw na tinatawag na phantoms, ngunit kapalit nito, maaari silang makakuha ng malaking yaman at kasikatan. Isang kilalang angkanang nagsasagawa ng mga panayam para sa mga potensyal na bagong miyembro, at ang ating bida na si Cry ay naghihintay sa pila. May hangganan ang maaaring marating ng isang solo na hunter, kaya mahalaga ang sumali sa isang grupo kung ang kanilang layunin ay mataas. Isang babaeng nagngangalang Ruda ang nagpakilala kay Cry dahil siya lamang ang mukhang hindi kakatwa sa paligid, ngunit si Cry ay awkward na hindi kinamayan si Ruda. Gusto ni Ruda na sumali sa isang grupo dahil nahihirapan siya sa isang tiyak na treasure vault, ngunit tinutuya siya ng isang lalaki dahil sinusubukan niyang sumali habang level 3 pa lamang siya. Nainsulto si Ruda nang tawagin siyang baguhan, ngunit itinuro ng lalaki na napakababa ng level niya para sumali sa kilalang First Steps Clan. Iminumungkahi ng lalaki na umuwi na lang siya sa kanyang nanay. Hinamon ni Ruda ang lalaki sa isang laban. Nahinto ang pagtatalo, at natuwa si Cry na tapos na ang gulo. Sa loob, nalulula si Ruda sa dami ng mga hunters na nais sumali sa First Steps Clan, at nagulat siya nang malaman na pang-5 beses na ni Cry na naroon sa ganitong mga panayam. Mahalaga ang kakayahan para sa mga hunters. Ang may talento ay agad na makikilala at angat sa mga ranggo. Ang walang talento, gayunpaman, ay kailangang umasa sa kakaunting tsansang makuha nila. Ang First Steps Clan ay binubuo ng ilang mga grupo, at ang Arc Brave Party ang pinakamalakas. Sa panayam na ito, nagawa nilang tapusin ang isang level 7 na treasure vault na 6 lang sa kanilang miyembro ang kasama. Ang kanilang leader ay si Arc Roden, at kapag tinanggap niya ang isang hunter, tiyak na magiging matagumpay ito. Ngunit, ayon kay Cry, hindi pa tumatanggap ang Arc Brave ng bagong miyembro mula sa mga ganitong panayam. Napapalibutan ng maraming nag-aapli ang kanilang mesa, ngunit nagtaka si Rudo kung bakit may isang mesa na may nag-iisang bakanting upuan. Bigla na lamang lumitaw ang malaking lalaki na si Greg at ipinaliwanag na ang mesang iyon ay pag-aari ng grupong orihinal na nagtatag ng First Step. Sila ay tinatawag na The Graver, at dumating sila sa kabisera ilang taon na ang nakalipas. Dahil sa sobrang dami ng kanilang talento, nakilala sila bilang isa sa mga pinakamalakas na grupo sa kabisera. Ang kanilang buong pangalan ay The Grieving Souls, at sila ay mga kababata ni Cry. Ito ang unang beses na tatanggap ng bagong miyembro ang The Graver, at ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang pumunta sa pangyayari. Wala naman tao sa mesa, kaya mukhang isa lamang itong maling balita. Isang batang pula ang buhok ang nagpahayag ng kanyang presensya, sinasabing wala siyang oras para sa mga talunan, at tinanong niya kung nasaan ang The Graver. Ipinagyabang niya na level 4 na siya, at plano niyang payagan ang pinakamalakas na grupo sa kabisera na rekrutihin siya. Isang babaeng nagngangalang Tino ang pinigil mula sa pagpakita sa batang ito ng kanyang lugar, ngunit plano ni Tino na tapusin ito ng mabilis, tulad ng ginagawa ng kanyang kapatid. Gusto niyang turuan ng leksyon ang bata dahil nararapat siyang mapasama sa The Grieving Souls bago pa ang batang ito, ngunit pinaalalahanan siya na sinabi ng clan master na huwag gumawa ng gulo. Huli na dahil inaalaska na sila ng lahat, at nagbigay daan para sa isang laban. Sabik na si Tino na magsimula, ngunit may iniisip si Cry at sinabihan si Ruda na lumabas kasama siya. Gusto ng pulang buhok na mag-trash talk, ngunit plano ni Tino na pakinggan ang sasabihin nito pagkatapos niyang pugutan ng ulo, dahil iyon ang gagawin ng kanyang kapatid. Habang tumatakas si Cry, iniisip niya kung bakit siya pumunta ngayong araw habang umaabot sa sukdulan ng tensyon para sa laban. Si Tino ay nakaramdam ng isang bagay na nakagulat kaya't naaga ang kanyang atensyon. Ganap niyang binaliwala ang mainit na pagsigaw para sa laban at hindi pinansin ang pulang buhok na nagpapalakas ng kanyang espada. Sa halip, ang kanyang buong atensyon ay nakatuon ngayon kay Cry. Laking gulat ng lahat nang bigla siyang tumakbo papunta kay Cry, pero mas nakakagulat ay tinawag niya itong Master. Lumalabas na si Cry ay talagang ang clan master ng First Steps at pinuno ng Grieving Souls. Matagal nang hinihintay ng clan ang kanyang pagsisimula, at lahat ay nagulat nang malaman kung sino siya. Sa gintong panahon ng mga treasure hunter, may isang lalaking namumukod tangi sa kanilang lahat, at ang pangalan niya ay Cry. Ilang taon bago ang lahat ng ito, dumating si Cry at ang kanyang mga kaibigan sa kabisera. Baguhan pa lang sila, ngunit natatapos nila ang mga treasure vaults na angkop para sa mga baguhan sa napakabilis na oras. Isang beses, iniligtas si Cry ng kanyang kaibigan, pero inakala lang ng kaibigan niya na siya ay nagsisilbing pain. Pare-pareho silang may pangarap na maging magaling na mga hunter, ngunit hindi pantay ang talento nila.
Ang 5 kaibigan niya ay mayroong napakalaking potensyal, kaya't itinuring ni Cry ang kanyang sarili bilang karaniwan kumpara sa kanila. Noon niya napagpasyahan na baka makaabala lang siya kung mananatili siya sa kanila. Malalapit silang magkakaibigan kaya't hindi nila ito binanggit, ngunit alam ni Cry na siya na mismo ang kailangang gumawa ng desisyon na umalis. Isang araw, sinabi ni Cry ang kanyang pamamaalam, ngunit sa nakakagulat na pangyayari, ginawa pa siyang pinuno ng kanyang mga kaibigan. Sila'y nagkaisa, kaya't napaisip si Cry kung pinakinggan ba talaga siya. Nadesisyonan na ito para sa kanya, kaya't ginugol ni Cry ang huling 4 na taon bilang pinuno ng isang grupo ng kanyang mahuhusay na mga kaibigan mula pagkabata, habang patuloy na hinahangad na magretiro na sana mula sa pagiging isang hunter. Balik sa kasalukuyan, hindi makapaniwala si Ruda na kausap niya pala ang clan master ng First Steps. Huli na si Cry sa panayam dahil natulog siya ng matagal, ngunit inisip ni Ark na biro lang iyon. Sinabi ni Tino kay Ark na lumayo kay Cry dahil ayaw niya ang kanyang pagkukunwari, ngunit inakala ni Ark na nagbibiro lang siya. Pinuri ni Ark si Cry sa masusing pag-scout sa mga tao, pero mali siya. Humanga si Ark na nakapag-imbestiga si Cry ng walang uniforme, ngunit muling itinuwid ni Cry na talagang natulog lang siya ng matagal. Sawang-sawa na si Tino kay Ark kaya gusto niyang tanggalin ito mula sa clan, ngunit ang lalaking ito ay pinuno ng Ark Brave. Si Tino ay isang solo hunter na konektado sa First Steps at isang apprentice ng kaibigan sa pagkabata ni Cry na si Liz. Sinabi ni Cry na wala nang puwang para sa mga bagong miyembro sa Grieving Souls, ngunit nakaisip siya ng ideya at tinanong kung tatanggapin ng Ark Brave ang isang bagong miyembro kung siya ang magre-rekomenda. Buong tiwala si Ark kay Cry kaya't sumagot siya ng oo. Nagulat ang lahat sa silid dahil bihira tumanggap ang Ark Brave ng sinuman, ngunit sinabi ni Ark na ang isa ay hindi naman makakasama. Natutuwa si Cry na si Ark ay napakabait, ngunit isa sa mga miyembro ng Ark Brave ay galit dahil may ipipilit na tao sa kanilang grupo. Inakala ni Tino na siya ang i-rekomenda ni Cry kaya't labis siyang nagpasalamat. Nawala ang kanyang atensyon nang dumating ang mullet head mula kanina na nais mag-higanti, ngunit sinabi ni Cry na huwag na itong pansinin. Ipinakilala ng bata ang sarili niya bilang Gilbert, at nagulat si Cry nang malaman na kasama siya sa isang grupo kahit na siya ay level 4 lang. Alam ni Cry na ang batang ito ay hindi agad magiging asset, ngunit magiging espesyal siya kapag siya ay nakatanggap ng pagsasanay mula kay Ark at sa iba pa. Gayunpaman, talagang hindi magaling si Cry sa paghuhusga ng mga tao, kaya't ang sinumang piliin niya na sumali kay Ark ay nakabatay lamang sa swerte. Nagulat si Cry ang lahat ng piliin niyang irekomenda si Gilbert, ngunit sa isang kondisyon lamang. Ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang bagay para sa isang mangangaso ay ang hindi matalo dahil ang pagiging mahina ay naglalagay lamang sa kanilang grupo sa panganib. Dahil dito, kailangan ni Cry na ipakita ni Gilbert na hindi siya matatalo. Binigyan ni Cry si Gilbert ng patas na babala dahil hindi pa siya natalo kahit isang beses mula nang maging mangangaso. Lahat ay namangha sa tiwala ni Cry, ngunit alam ni Cry na ang katotohanan ito ay totoo lamang dahil hindi pa siya nakaranas ng wastong laban. Hindi rin plano ni Cry na makipaglaban ng direkta sa pagkakataong ito. Ginagawa niyang mas kawili-wili ang mga bagay sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat na sino man ang makakuha ng kanyang singsing ang siyang irerekomenda niyang sumali sa Ark Brave. Sinimula ni Cry ang kaguluhan sa pamamagitan ng pagbibigay ng singsing kay Gilbert, kaya't agad na sinipa ni Tino ang mullet head sa kanyang mukha. Ang singsing ay nahulog mula sa kanyang mga kamay, at nagtataka ang lahat kung buhay pa ba siya. Lahat ay nagwawala habang hinahabol nila ang singsing, at sinasabi ni Cry sa kanila na ito ay isang relic na maaari nilang itago kung makuha nila ito. Habang lumalala ang kaguluhan, nagpaalam si Cry sa dalawa na nakilala niya kanina at nagpa siya ng umuwi. Kinabukasan, sinabi kay Cry na siya ay nasa front page news. Nagdulot siya ng malaking laban na nagresulta sa pagwasak ng buong venue. Ang vice clan master ay si Ava, at sinasabi ni Cry sa kanya na gamitin ang pondo ng Ark Brave para bayaran ang mga pagkukumpuni. Iniisip ni Ava na labis na umaasa si Cry kay Ark, ngunit hindi masyadong iniisip ni Cry ito. Si Ark ay isang napaka-relax na tao, kaya't nais ni Cry na kausapin siya sa Explorers Association para sa kanya. Nais ng Explorers Association na makipag-usap kay Cry ng direkta, ngunit ayaw ni Cry na lumabas ng walang kasama. Para lalo pang lumala ang sitwasyon, nasira din ang kanyang disguise relic. Ang kanyang disguise relic ay tinatawag na irreversible face, at pinapayagan ang gumagamit na magkaroon ng anumang mukha na nais nila. Tinitiyak ni Ava na walang sino man ang aatake sa kanya sa araw, kaya't nagpa siya si Cry na pumunta sa Explorers Association. Humingi ng awa si Cry at humingi ng tawad para sa sanhi ng labis na kaguluhan. Ang branch manager ng association ay si Gar, at sinisikap niyang pakalmayan si Cry. Patuloy na nagtatanggol si Cry at itinuturo na walang nasaktan na mga sibilyan.
Nais ng katulong ni Gar na hindi ganon katindi ang pagsaway ni Gar kay Cry, ngunit itinuro ni Gar na wala pa siyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Gar na habang walang formal na nagreklamo tungkol sa insidente, ang mga clan tulad ng First Steps ay kailangan pa ring magbigay ng halimbawa para sa iba pang mga mangangaso. Hindi niya basta maaring hayaan si Cry na makaligtas ng walang parusa. Ang Explorers Association ay tumatanggap ng maraming trabaho, at ang ilan sa mga ito ay halos walang bayad. Ang isa pang problema na mayroon sila ay ang ilan sa mga trabaho ay sobrang hirap na walang gustong gumawa. Tinatawag ng mga mangangaso ang ganitong uri ng mga trabaho na mga gawaing bahay. Plano ni Gar na parusahan si Cry sa isa sa mga gawaing ito, at siya ay nababahala ng magmukhang tatanggihan ni Cry ito. Nililinaw ni Cry ang mga bagay sa pamamagitan ng pagtanggap sa parusa, ngunit itinuturo niya na ang ginawa niya sa pagkakataong ito ay hindi naman talagang masama. Tinitingnan ni Cry ang libro ng mga gawaing bahay, at plano niyang pumili ng madali na iaabot din niya kay Ark. Nakita ni Cry ang perpektong level 3 na gawaing bahay, at tinawag niya itong corpse retrieval duty. Itinuro ng babae na ito ay talagang isang rescue mission, at nais niyang hindi na sana siya magbiro tungkol sa mga mangangaso na hindi nakakaligtas. Matapos siyang umalis, humanga si Gar kay Cry dahil sa pagpili niyang talagang pinakamapanganib na misyon. Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang angkan, nagulat si Cry nang marinig na lahat ng iba pang tao sa angkan ay abala sa ibang bagay. Ipinahayag ni Tino na nakuha niya ang kanyang singsing dahil ayaw niyang may ibang humawak nito, at natuwa siya nang marinig na maaari talaga niyang itago ito. Nagulat siya nang tanungin siya ni Cry kung libre siya sa oras na iyon, at sabik siyang sumagot na hindi pa siya kailanman naging mas malaya sa kanyang buhay. Malinaw na umaasa si Tino na hihilingin sa kanya ni Cry na makipag-date, ngunit nais lamang ni Cry na ipagawa sa kanya ang gawain. Tumakbo si Tino ng mabilis hanggat maaari, ngunit ginamit ni Cry ang kanyang hounding chain upang hulihin siya. Hindi pa kailanman naging mas nadismaya si Tino, dahil gusto lamang niyang kumain ng sorbetes kasama si Cry. Sa halip, itinutulak niya siya sa isang napakasamang gawain. Ang mas masahol pa ay siya ay level 4 lamang, at hindi niya kayang magligtas ng 5 tao sa kanyang sarili. Alam ni Tino na pinapadala ni Cry ang kanyang mga nasasakupan sa mga misyon kung saan halos namamatay sila upang patibayin sila, ngunit begang niya si Cry na huwag masyadong malayo sa ganitong uri ng Spartan training. Sumasang-ayon si Cry na hindi siya dapat mag-isa. Inaakala ni Tino na nangangahulugan ito na makakasama niya siya, ngunit nadismaya siya nang malaman na nakipagtulungan siya sa mga mangangaso na nakilala niya kanina. 6 na taon na ang nakararaan, dumating sina Cry at ang kanyang mga kaibigan sa Explorers Association. Ito ang punong tanggapan ng mga treasure hunter, ngunit nag-aalangan si Cry na pumasok. Pinaalalahanan siya ng lahat na ideya niya ang maghangad para sa kabisera, ngunit natatakot si Cry na mapabigat siya sa lahat dahil sa kung gaano siya kawalang silbi. Nakaubos na si Luke ng lahat ng ito, kaya't sumugod siya sa asosasyon at ipinahayag na siya ang pinakamagaling na espadachim sa mundo. Nagtanong siya kung sino ang pinakamalakas na mandirigma doon, at hinamon niya sila para sa titulo. Ayaw ni Liz, na may pink na buhok, na kunin niya ang lahat ng kaluwalhatian, kaya't ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinakamagaling na magnanakaw sa mundo. Nais lamang ni Cry na matapos ang pagpaparehistro, ngunit naglibot ang kanyang mga kaibigan na gumagawa ng mga pahayag. Sinabi ni Luke sa isang tao na ang tunay na malakas ay hindi kailangang umasa sa isang sandata, at sinabi niyang ito ang mga salita ni Cry, ang kanilang pinuno ng koponan. Sinabihan si Cry na kailangan nilang magparehistro gamit ang pangalan at simbolo ng kanilang koponan, ngunit hindi nila ito naisip. Sinabi ng clerk na talagang mahalaga ito, kaya't dapat nilang pag-isipan ng mabuti. Ngunit may ibang ideya si Cry. Nais ni Cry na makaganti sa kanyang mga kaibigan na ginawa siyang kanilang leader, kaya't pinili niya ang isang pangalan na sigurado siyang magpapaisip sa lahat na sila ay mahina. Nagulat ang kanyang mga kaibigan nang piliin niyang tawagin silang The Grieving Souls, at ginawa niyang simbolo nila ang isang bungo. Pinaalala ng kanyang mga kaibigan na dapat silang maging hero party, ngunit ang ganitong pangalan ay tila nagpapakita na sila ay anti-social. Sinubukan ni Cray na gamitin ang pagkakataong ito upang makaalpas sa pagiging kanilang leader, ngunit nagustuhan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pinili. Sa ganoong paraan, naging opisyal ang kanilang partido, at ito ang simula ng kung paano naging tanyag na pinuno si Cray ng pinakamalakas na angkan. Balik sa kasalukuyan, ang malaking tao ay hindi pa rin makapaniwala na si Cray ang clan master ng Steps. Ito ay dahil ang master ay may palayaw na 1,000 tricks, at siya rin ay level 8. Hiningi ni Tino na yumuko ang newbie group kay Cray, ngunit sinabi ni Cray sa masigasig na babae na huminahon. Ang mga mangangaso na nakakamit ng tiyak na katayuan ay binibigyan ng mga espesyal na pangalan ng asosasyon, at sila ay iginagalang halos tulad ng mga sikat na tao.
Walang mas mataas na papuri para sa isang mangangaso, at ang Thousand Tricks, ang pangalan na ibinigay kay Cry. Kilala si Thousand Tricks bilang pinakamalakas na mangangaso sa kabisera, kaya tumanggi si Gilbert na maniwala na siya iyon. Sinabi ni Tino sa bata na sayang lang ang kanyang buhay kung hindi niya man lang makilala ang kapangyarihan ni Cry, at sinabi niyang hindi siya makakapagtrabaho kasama ang mga tanga. Kinakain niya ang mga lalaki na puro salita, ngunit sa tingin ni Cry, isa rin siya sa mga ganitong tao. Hindi itinuturing ni Cry ang sarili niya bilang pinakamalakas sa kabisera, at nakilala lang siya bilang ganoon dahil ipinagsigawan ito ng kaibigan niya sa lahat. Tumanggi rin si Gilbert na makipag-party kay Tino, pero ito'y dahil ayaw niyang makinig sa isang taong nagsisinungaling tungkol sa pagiging level 8. Sinubukan ni Greg na ipaalala sa kanya kung sino ang kinakalaban niya, pero hindi talaga makapaniwala si Gilbert na si Cry ang leader ng pinakamalakas na party. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mga bagong miyembro, kaya napagpasyahan ni Cry na sumuko na lang sa pagsubok na kumbansihin si Gilbert. Pumayag sina Craig at Ruda, kaya sinabi ni Cry kay Tino na kumuha ng ibang miyembro ng guild para tulungan siya kung kinakailangan. Matalinong sinubukan ni Tino na piliin si Cry, pero agad siyang tinanggihan nito. Nakatapos na sana ang lahat pero biglang hinamon ni Gilbert si Cry. Tumanggi siyang makinig sa sinumang mas mahina kaysa sa kanya, kaya kung matatalo siya ni Cry, sasama siya kay Tino. Tinanggap ni Cry ang hamon, pero ipinadala niya si Tino para lumaban sa halip niya. Masigasig na sinabi ni Tino na bastos ang bata sa master, kaya oras na para parusahan niya ito. Naginat si Tino bago ang laban, pero sabik si Gilbert na makuha ang kanyang rematch. Ipinilit ni Gilbert na lumaban kay Cry sa susunod, pero duda si Cry na malalampasan nito si Tino. Nagulat si Gilbert nang marinig niyang level 4 lang si Tino, katulad niya. Aminado si Tino na wala siyang sinabi kumpara kay Cry, pero kumpiyansa siyang madali niyang mapapanalo ang laban. Nagpasya pa si Tino na maghinay-hinay para hindi niya aksidenteng mapatay si Gilbert. Nag-aalala ang ibang mga baguhan kay Tino dahil hindi naman mahusay ang mga magnanakaw sa harap-harapan na laban. Pero mas alam ni Cry ang sitwasyon. Maraming karanasan si Tino sa pakikipaglaban sa mga tao, at nakuha niya ang level 8 ng mag-isa, kaya malamang na mas magaling siya kaysa kay Gilbert. Gayunpaman, bahagyang nag-aalala si Cry tungkol sa relic ni Gilbert. Tinatawag itong peroral sword, at maaaring may belang nito ang laban pabor kay Gilbert. Sa puntong iyon, nagulat ang lahat ng itapon ni Gilbert. Pagkatapos umalis ni Garth, humanga siya kay Cry dahil pinili nito ang pinakamapanganib na misyon. Pagbalik ng hawakan ni Cry ang kanyang espada, na nag-activate ng kapangyarihan nito, at nagawa ni Cry na alamin kung ano ang ginagawa nito. Nagdudulot ito ng elemental na pinsala, at nagpapalawak ng saklaw ng atake. Hindi makapaniwala si Gilbert sa kanyang mga mata dahil hindi niya pa nakita ang sinuman na humawak sa Purgatorial Sword ng ganito kadali. At hindi lang iyon, dahil nakagawa si Cry ng apoy na hindi pa nagagawa ni Gilbert. Ginawa lahat ito ni Cry nang hindi man lang hinahawakan ang hawakan ng espada. Nababahala si Gilbert habang unti-unti niyang napagtatanto ang kanyang kawalan ng halaga, kaya tinawag niya si Cry na isang halimaw. Matapos nito, nalaman natin na ang manong material ay sinasabing pangunahing substansya ng mundong ito, at ang mga treasure vaults ay isang fenomeno kung saan ang manong material ay naiipon. Nilikha nito ang mga alternatibong mundo sa loob ng mga vault batay sa mga alaala na kinuha mula sa core ng mundo. Ang White Wolves din ay isa sa mga vault na ito, at ito ang pupuntahan ni Tino. Dati itong tirahan ng mga Silver Moon Wolves, ngunit naubos ang mga ito dahil sa walang habas na panghuhuli para sa kanilang balahibo. Kalaunan, lumitaw ang vault at nagdala ng isang blood-soaked wolf phantom. Masaya si Cry na hindi siya ang nagpunta, ngunit tiwala siyang kaya ni Tino at ng iba pa. Isa lamang itong level 3 vault, at 4 ang kasama niya sa party. Pagkatapos, nagpasalamat si Cry kay Ava dahil sinabi nito sa kanya tungkol sa pag-alis ni Gilbert sa kanyang dating party, dahil talaga namang nabigla niya ang bata. Narinig ni Ava ang tungkol sa mga kalokohan ni Cry kanina, at ipinaliwanag niyang ang espada ay isang uri ng relic na kaya niyang kontrolin ng madali. Gustong-gusto ni Cry ang mga relic dahil sa walang katapusang iba't ibang hugis at gamit ng mga ito, na nagpapasaya sa kanya sa pangungulekta. Dagdag pa, binibigyan siya ng mga ito ng kakayahang lumikha ng mga himala. Iniisip ni Cry kung mabibili niya ang Purgatorial Sword kay Gilbert, ngunit galit si Ava sa kanyang pabigla-biglang paggastos. Iniisip ni Ava na mayroon ng sapat na relic si Cry na katulad nito, ngunit ipinaliwanag ni Cry na magkaiba sila. Mukha silang magkapareho, ngunit may kani-kanyang personalidad ang mga ito at may iba't ibang kakayahan. Malubha ang pagka-addict ni Cry sa pangungulekta ng mga relic, at narinig ni Ava na nagkakautang na si Cry para makabili ng mga ito kahit na maraming kinikita ang Graver. Talagang delinquent si Cry at nakahiram na siya ng malaking halaga ng pera.
Ang kita ng Griever ay hinahati ng pantay-pantay sa mga miyembro, kahit na hindi gaano nag-aambag, kaya't kahit si Cry na walang ginagawa ay nakakakuha ng maraming pera. Pumunta ang adik sa relic para ipa-recharge ang kanyang mga mahalagang relic, at sinabihan siya ng isang chismis tungkol sa isang phantom na lumitaw sa isang kalapit na daan. Sinira nito ang isang buong caravan na may mga gwardya, kasama ang 3 level 3 guards. Ibig sabihin nito, malakas ito, kaya't ang mga Knights of the Third Order ay nagre-recruit para sa isang extermination party. Nagulat si Cry nang malaman niyang nangyari ito malapit sa White Wolf's Den, at ngayon ang vault ay puno na ng mga lobo. Pinipilit ni Cry ang kanyang sarili na isipin na chismis lang ito, at kahit hindi, sapat na ang lakas ni Tino para harapin ang anumang mangyari. Siyempre, nagpapatuloy ang chismis dahil lumalakas daw ang mga halimaw sa loob ng Wolf's Den. Pinag-uusapan na rin ng asosasyon ang pagpapalit ng antas nito. Patuloy na hindi pinapansin ni Cry ang mga chismis, ngunit sinasabi rin na isang level 5 party ang nawawala sa lugar. Nagulat si Cry, kaya tiningnan niya ang fact sheet para sa chore na pinili niya. Tunay ngang ipinakita nito na ang party na kailangan ng tulong ay isang level 5, at pinagsisihan ni Cry na hindi talaga binasa ang sheet. Nagulat ang magkausap na narinig na ipinadala ni Cry si Tino, na level 4, sa isang vault kung saan nawawala ang level 5s, ngunit sinabi ni Cry na magiging magandang pagsasanay ito para sa kanya. Sinubukan ni Cry na aliwin pa sila sa pagsasabing ipinadala niya ang 3 adventurers kasama si Tino, ngunit nabahala sila nang malamang impromptu lang ang grupo. Dati nilang iniisip na hindi totoo ang mga nakakakilabot na balita tungkol sa mga pagsubok ni Cry sa kanyang mga miyembro, ngunit malinaw na ngayon na ang mga pagsubok niya ang nagpapanatili sa Grievers bilang nangungunang party. Nagsimulang matarante si Cry sa pag-aakalang ipinadala niya ang grupo sa kanilang kapahamakan, ngunit muli niyang pinilit ang sarili na maniwalang magiging maayos lang sila. Si Gilbert ay medyo malakas, at mayroon din siyang makapangyarihang relikya. Sa kasamaang palad, naaalala ni Cry na naubos na niya ang lahat ng kapangyarihan ng espada, at maaari na lamang niyang isipin kung na-charge ito ni Gilbert bago umalis. Pinapanood namin habang papalapit ang grupo sa White Wolf's Den. Nagsisimula silang maramdaman kung gaano kadelikado ang misyon, at ipinaliliwanag ni Tino na isinulat pa niya ang kanyang testamento bago umalis. Tinutukoy ni Ruda na alam ni Cry na may nangyayari sa Den, kung kaya't pinadala niya sila. Naniniwala rin si Tino dito, dahil sigurado siyang random ang komposisyon ng kanilang partido. Sinasabi niya na pinlano ni Cry ang bawat maliit na detalye, ngunit tumatanggi ang mga lalaki na maniwala dito dahil kakakilala lang nila noong nakaraang araw. Gayun din, sumama lamang si Gilbert dahil nagpasya siyang sumama. Kakatapos lamang, naaalala ni Gilbert na alam ni Cry kung bakit siya umalis sa kanyang lumang partido, at napagtanto niya na pinanipilo lang ni Cry ang sitwasyon mula sa simula. Idinadagdag ni Tino ang alamat ni Cry sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na mayroon siyang malawak na kaalaman tungkol sa lahat ng pakikipagsapalaran sa kabisera, at ito ay laruan lamang para sa kanya na basahin ang kanilang mga kilos at kaisipan. Mahirap itong paniwalaan ni Ruda, ngunit itinuturo ni Greg na kahit sa interview ay kinalkula na ni Cry kung ano ang mangyayari. Bawat bagay na nangyari ay premeditated. Sinabi ni Tino sa kanilang lahat na huwag mag-alala, dahil anuman ang mangyari, lahat ito ay ayon sa mga kalkulasyon ni Cry. Sigurado siyang hindi siya kailanman magpapadala sa kanila ng isang imposibleng misyon. Sa kasamaang palad para sa mga tanga, mali na mali sila, dahil ganap na ginawa ito ni Cry. Umaasa siyang ang grupo ay sa wakas ay susuko kapag masyado nang mahirap ang misyon, ngunit alam niyang hindi madaling susuko si Tino. Wala nang tutugan para sa backup sa ganitong oras ng araw, kaya't kailangang siya na mismo ang pumunta. Pabalik sa grupo, sila ay natatakot ng makatagpo ng isang makapangyarihang phantom. Ito ay maliwanag na hindi isang karaniwang lobo, dahil mayroon itong armor at kahit isang espada. Iniisip ni Tino na isa na namang legendary test ito na pinapagdaranan siya ni Cry, ngunit si Cry ay desperadong naghahanap ng mga relikya upang matulungan siyang pigilan ang grupo sa pagpunta sa vault. Sinisikap niyang makuha ang pinakamaraming makakaya niya, ngunit isang safe ang humuhuli sa kanyang atensyon. Nagtataka si Ava kung ano ang ginagawa niya, kaya't sinabi lamang ni Cry sa kanya na siya ay naglalakad lamang. Nakikita ni Ava na nag-aalala siya tungkol sa grupo, ngunit siya ay nagulat nang makita na nagdadala pa siya ng isang bagay na tinatawag na si Tree Slime. Itinatanggi ni Cry na mayroon siya ng item na ito dahil labag ito sa batas ng imperyo. Gayunpaman, iniisip ni Cry kung paano lahat ng relikya na maaari niyang gamitin para sa atake ay wala ng mana, kaya kailangan niyang dalhin ito bilang huling pagsubok. Nagtataka si AO kung dapat ba siyang magdala ng kasama, ngunit ang traveling relic ni Kai ay gumagana lamang sa isang tao. Inactivate ni Pry ang relic at umalis sa langit. Ito ay nag-aalala kay AA dahil ito ang relic mula sa nakakatakot na insidente ng human missile.
Tinatawag itong night hiker, ngunit ito ay labis na mapanganib. Wala itong anumang safety features, walang preno, at hindi ito makapagsabit o makapag-rotate. Ito ay basically defective. Isang maikling pagtingin sa PTH ay nagpapakita ng isang linggo pagkatapos malikha ang The Graven Souls, ang ultimate divine sword ng pulang ulo, na tinatawag na Testament Blade, ay nasira, at hindi siya makapaniwala. Itinuro ng iba na ito ay halos isang kahoy na espada lamang at wala itong pagkakataon laban sa Cyclops na kanilang ipinaglaban. Ang ilang matandang lasing na adventurer ay nag-aakalang sila ay nagsisinungaling at minamaliit sila sa pagtakas mula sa halimaw. Ipinakita ng mga babae sa Graven Soul sa kanya ang mata ng Cyclops, at halos mabasa ng lasing na lalaki ang kanyang sarili mula sa takot. Bumalik sa kasalukuyan, natatapos ng grupo ni Tino ang pagwasak sa lobo na halimaw. Ang ganitong makapangyarihang halimaw ay hindi dapat lumitaw dito, at sila ay maswerte dahil isa lamang ang nandoon. Nagtataka ang iba kung bakit hindi ginamit ni Gilbert ang kanyang apoy, kaya't ipinaliwanag niya na ito ay wala ng mana. Napagtanto ni Gilbert na ito ay dahil naubos na ito ni Cry, at isiniwalat niya na hindi niya kayang i-charge ito sa kanyang sarili. Naniniwala ang iba na dapat na lang silang umatras dahil malamang napatay na ang mga tao na dapat nilang iligtas, ngunit tumanggi si Tino. Ipinaliwanag niya na hindi sila narito upang mangolekta ng mga patay at ang mga taong iyon ay buhay pa. Ipinahayag ni Tino na ang desisyon ng Master ay walang kamalian at ang pag-ubos sa mana ng Purgatorial na espada ay tiyak na bahagi ng kanyang plano. Iniisip niya na ayaw lang ni Cry na umasa sila sa mga relikya. Sa wakas, nakarating sila sa White Wolf's Den at natagpuan nilang mas malalaki ang mga lobo doon kaysa karaniwan. Ang yungib ay nilikha para sa mga orihinal na lobo na mas maliit, kaya't ang mga malalaking ito ay medyo masikip sa loob. Nangangahulugan ito na mas mabuti kung papasok sila upang makipaglaban sa loob sa halip na bigyan ng halimaw ng mas maraming espasyo sa labas. Plano ni Gilbert na pumasok muna, ngunit ilang beses siyang ininsulto ni Tino at tinawag pa siyang stupid idiot. Obligasyon niya na panatilihing ligtas ang lahat, at ang pagdagsa ay ang pinakabad ng kahangalan na narinig niya. Maliwanag na sinusubok ni Cry kung paano siya gumanap bilang leader, kaya't kailangan niyang panatilihing ligtas ang lahat. Nagpasya si Tino na ang mga babae ang magsasagawa upang akitin ang mga halimaw dahil mas maliksi sila, at ang mga lalaki ay pwedeng umatake sa likod. Bilang leader, tumanggi siyang hayaang may sino man na magsakripisyo bilang panangga. Samantala, natagpuan si Cry na lumilipad sa hangin. Ang kanyang pag-iisip ay talagang naiiba sa kay Tino, dahil umaasa lang siyang buhay siya, at gusto niyang gamitin ang natitirang partido bilang mga panangga ng karne kung kinakailangan. Pumasok na ang grupo ni Tino sa labanan, ngunit ang kanilang mga kalaban ay labis na mas malakas sa kanila. Gayunpaman, ang isang bagay na mayroon sila ay ang pagtutulungan. Nanalo ang grupo sa kanilang unang laban, at natuwa si Tino na walang ideya ang kaaway tungkol sa pakikipagtulungan. Nagpatuloy ang labanan habang lumalabas ang higit pang mga halimaw, at iniisip ni Tino na hindi naman masama ang kanilang munting ginawang grupo. Si Gilbert ay mayabang, ngunit malakas siya. Si Ruda ay hindi masyadong magarbo, ngunit siya ay eksperto sa pagtukoy ng mga kaaway. Si Greg ay may napakaraming karanasan, at mahusay siyang nakikipag-coordinate sa iba. Kinuha ni Tino ang kredito kay Cry sa pagbuo ng isang mahusay na koponan, at tinawag pa niya itong Diyos. Ang isang pagtingin sa nakaraan ay nagpapakita ng mga problema ni Gilbert sa kanyang lumang partido. Hindi nila siya maabot, kaya't umalis siya sa partido at puno ng galit. Napagtanto niya ngayon na hindi niya isinasaalang-alang ang kanilang mga damdamin, at talagang napakagandang makipaglaban kasama ang isang koponan. Nanalo ang koponan sa isa pang laban, at sinabi ni Gilbert na siya ay nag-uumpisa pa lang. Ilang sandali lamang, naramdaman ni Tino na malapit na ang boss ng dungeon. Isip ng iba na oras na para tumakas, ngunit itinuro ni Tino na nakarating sila ng walang sugat, kaya dapat nilang kayang harapin din ang boss. Sinuportahan ni Tino ang pangkalahatang ideya ng pag-iingat, ngunit ang mga ligtas na misyon ay hindi nagiging dahilan upang lumago ang mga tao. Si Greg ay nag-isip kung paano kapag umabot ng level 4 ang isang mangangaso, pwede na silang makagawa ng komportableng kabuhayan sa pamamagitan lamang ng pagkumpleto ng mga treasure vaults sa ibaba ng kanilang antas. Si Greg ay laging tumatakbo kapag ang isang misyon ay nagiging masyadong mahirap. Nakakita na siya ng walang katapusang mga kaibigan na namatay sa labanan, kaya't nagdulot ito sa kanya ng takot. Alam ni Tino na lumapit siya sa first steps dahil gusto niyang baguhin ang tungkol sa kanyang sarili, at malamang na ito ang dahilan kung bakit inilagay ni Cry si Greg sa grupong ito. Nahuhulaan niya na hindi lang basta-basta pinagsama ni Cry ang mga ito, at talagang gusto niyang iligtas ang lahat ng mga ito. Ipinahayag niya na hindi lang basta gumagawa ng mga bagay si Cry nang walang magandang dahilan, at lahat ay ayon sa kanyang perpektong plano. Ngayon ay naniniwala na si Ruda, kaya gusto niyang malaman kung ano ang dahilan ni Cry sa pagpili sa kanya.
Pero inisip ni Tino na pinili lang siya ni Cry dahil sa kanyang napakalaking plot points. Sa itaas ng langit, natatakot si Cry na huli na siya upang pigilan si Tino sa pagpasok sa vault. Siya ay nagpanik dahil ang lumilipad na relic ay napaka-out of control, at isinumpa niya ang taong gumawa nito. Napakakabaliwan at out of control nito na pinapadpad si Cry diretso sa vault. Sa loob, horrified ang grupo ni Tino nang makatagpo nila ang boss dahil sobrang laki nito. Tumakbo silang lahat para sa kanilang buhay, at syempre, nagtataka si Greg kung ito na ang tamang oras para umatras. Tumanggi si Tino na sumuko sa isa sa mga pagsubok ni Cry, at nakaisip siya ng plano. Wala sa boss ang helmet, kaya tinukoy niya ito bilang mahina nitong punto. Dinistract ng mga lalaki ang higanteng halimaw sa ilang mga atake, at namangha si Rude nang mapansin niyang hindi kailanman nagpakita ng takot si Tino. Nakarating si Greg sa isang mapanganib na sitwasyon nang masira ang kanyang espada, ngunit nailigtas siya ni Rude sa oras. Ipinakita ni Tino ang kanyang kahangahangang kasanayan habang sinasara ang agwat sa galit na halimaw at sinaksak ito sa leeg. Nagtagumpay ang grupo ni Tino, at ginamit niya ang potion sa kanyang nasugatang binti. Ang koponan ay medyo masaya sa puntong ito, dahil ang natitira na lamang na dapat gawin ay ang pagsajep. Binigyan ni Tino si Greg ng espada sa panandalian, ngunit kailangan niyang mabilis na iwasan ang isang atake. Ang lahat ay horrified nang may lumabas pang mga boss, at natatakot silang hindi nila kayang talunin ng napakarami. Kahit si Tino ay nag-iisip na lumampas na si Cry sa kanyang pagsubok, at nagpasya siyang kakailanganin nilang tumakbo sa isang malapit na daanan upang hindi sila matamaan ng mga boss. Sa kasamaang palad, ang daanan ay naharang, kaya't nagpasya ang mga lalaki na wala na silang ibang pagpipilian kundi maging pain para makatakas ang mga babae. Sinabi ng mga lalaki sa mga babae na huwag masyadong mag-isip tungkol dito dahil mas mabuti ito kaysa lahat sila ay mamatay. Nagtataka si Tino kung bakit inilagay sila ni Cry sa ganitong posisyon, at siya ay nagulat nang matanto ang isang bagay tungkol sa singsing ni Cry. Paalala niya sa iba na hindi sila magsasakripisyo ng sinuman, at kailangan lang nilang tumutok sa mga mata ng boss. Muli niyang ipinadala ang lahat upang distraction ng isa sa mga halimaw, at nagawa ni Rude na ipasara ito ang mata nito. May alaala si Tino nang ituro ni Cry sa kanya kung paano gamitin ang relic na napanalunan niya mula sa kanya. Ginamit niya ang relic na ito sa boss, at talagang nabulag ito. Ipinadala ng iba si Gilbert upang tapusin ang trabaho, ngunit alam ni Tino na may mali. Huli na, gayunpaman, nang tamaan si Gilbert ng halimaw, at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkakabigo. Kinuha ni Tino ang sisi para sa hindi pagiging mas mahusay na leader, at napagtanto niyang tapos na sila habang papalapit ang apat na boss sa kanila. Bigla, mula sa wala, lahat ay nagulat nang si Cry ay bumangga sa vault. Sinabi ni Cry na kumusta kay Tino, at napansin ni Greg na ang mga halimaw ay tila natatakot kay Cry sa ilang kadahilanan. Sinubukan ng mga halimaw na atakehin si Cry, ngunit pinrotektahan siya ng kanyang kalasag, at nagulat ang mga halimaw. Naawa si Cry sa mga halimaw habang ipinaliliwanag niya na mayroon siyang 17 buhay, at ginamit niya ang isa sa kanyang mga relic para sa isang atake. Ang atakeng ito ay labis na makapangyarihan, dahil pinapaliwanag nito ang buong kuweba, at nagulat si Greg na makita kung ano ang hitsura ng isang level 8. Nagtataka si Cry kung bakit napakaraming nakakatakot na halimaw dito dahil dapat ito ay isang level 3 vault. Ang natitirang grupo ay nagulat na makita na ang boss monster ay nakaligtas sa atake ni Cry, ngunit alam ni Cry na iyon ang mangyayari dahil ang mga shooting rings ay hindi gaanong makapangyarihan. Nakapagpanik ang natitirang koponan habang ang ibang mga boss ay unti-unting lumalapit kay Cry dahil may mga espada at baril sila bilang mga armas. Si Cry, sa kabilang banda, ay hindi masyadong nag-aalala habang iniisip niya na mayroon siyang 17 safety rings sa kanya. Lahat ng mga boss ay naghahanda na umatake ng sabay-sabay, kaya't tinukoy ni Cry na wala na siyang ibang pagpipilian at kailangan niyang gamitin ang kanyang lihim na armas. Ang mga halimaw ay nahabag nang tanggalin niya ang kanyang kwintas at uminom ng isang bagay mula sa vial. Ginamit ni Cry ang vial upang lumikha ng smoke screen, at sinabi niya sa iba na tumakbo para sa kanilang buhay. Sila ay bumabagal sa paggalaw, kaya sigurado si Gilbert na mahuhuli sila. Pinaalalahanan siya ni Rude na nasugatan si Tino, kaya't iyon ang dahilan kung bakit sinasadya ni Cry na bumagal sa likuran nila. Gayunpaman, hindi ito ang kaso, dahil si Cry ay talagang isang mabagal na runner. Iniisip din ni Tino na ginagawa niya ito sa layuning protektahan siya, at iniisip niya ang unang beses na nagkita sila. Si Tino ay pinapahirapan ng ilang mga thug, ngunit ang Grieving Souls ay lumitaw upang iligtas siya. Gusto ni Tino na sumali sa Graver mula noon, at noon nagsimula ang kanyang paghanga kay Cry. Lahat ay nagpapasalamat kay Cry sa pagdating sa kanilang tulong, at pinasalamatan nila si Tino sa pagpapanatili sa kanila ng buhay sa loob ng napakatagal na panahon.
Pinuri ni Cry si Tino sa kanyang magandang ginawa, ngunit ang kanyang mga sugat ay nagdudulot sa kanya ng labis na sakit. Napagtanto ni Cry kung ano ang gusto niyang gawin, kaya't pinagaling niya siya, at idineklara ni Tino na wala na siyang nararamdamang sakit. Nagulat si Gilbert na makita siyang nagpapagaling gamit ang isang relic, ngunit nag-iisip si Cry sa defensible kung paano siya nangangailangan ng relic para sa lahat ng bagay. Sa kasamaang palad, hindi nagawa ni Cry na talunin ang mga boss, ngunit mayroon silang mas maraming problema sa kanilang mga kamay. Sila ay ganap na naliligaw sa loob ng vault na walang palatandaan kung nasaan ang labasan, at wala si Cry na ideya kung ano ang dapat gawin. Salamat sa panonood ng aking recap.